Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Welcome po sa bawat isa sa atin. Samahan po ninyo ako sa atin pong pag-aaral ngayong umaga. Gusto ko po munang batiin si Marjorie Almasar, si Sister Shirley Kawili, si Kuya Cesar Sanchez, si Ate Ading Hinido, si Tricia Del Rosario, at si Lily Camialu. Good morning sa inyong mga minamahal na mga kapatid. Samahan po ninyo ako sa talatang ating pagbubulayan. Matatagpuan po ito in the book of Joshua, chapter 1, verse 9. Ganito po ang sinasabi. Have I not commanded you, be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasang ito ng kanyang salita na ating pagbubulayan. So, mga kapatid, sa talata pong ito, sulat ito para kay Joshua. At ang sulat na ito'y nagpapahiwatig at nagpapakita ng importansya ng pagiging matapang. At utos pala ng Diyos ito, mga kapatid, at ang sabi po ng Panginoon, have I not commanded you? Be strong and courageous. So ito rin po ay kataga na pwede nating panghawakan ngayong umaga. Pwede po nating sabihin sa ating mga sarili katulad ng sinabi ng Diyos kay Joshua, have I not commanded you? No, ilagay niyo pangalan ninyo, Pastor Ruel, to be strong and courageous. Bakit po kaya sinabi ito ng Diyos? Kasi alam po ng Diyos na si Joshua bilang kahalili ni Moses ay susuong sa maraming mga pagsubok ng buhay. Can you imagine how difficult it is na manguna sa mga Israelites? Libo-libo, milyong-milyong mga tao na ang titigas ng mga ulo. Gaano po kahirap yon? Hindi po ba? Hindi lang po yung kahirapan ng maging isang tagapanguna, kung hindi yung hirap ng journey sa isang new frontier land, sa isang lugar na hindi nyo pa naman napupuntahan. So how difficult it is to manage the people and to trek the journey na kanilang dadaanan. So kaya ang paalala ng Panginoon is to be courageous, not to be afraid, not to be discouraged. At ang reason for that na hindi ma-discourage at hindi matakot ay ang pangako na ang Diyos ay sasama. Alam niyo po mga kapatid, life is not about how fast you run or how high you climb, but how well you bounce. Ano po? Nakuha niyo po yung gusto kong sabihin? Ang buhay daw po ay hindi yung bilis, hindi yung husay sa pag-akyat, kung hindi yung husay mong tumalbog. Ang ibig pong sabihin, darating naman sa buhay talaga na merong mga pagkakataong babagsak tayo. Ang tanong, kumusta ka kapag panahon na ikaw ay bumagsak? Are you willing to get up? Are you willing to start all over again and bounce? Or hindi ka natatayo at magpapatalo ka na sa hamon ng buhay? Mga kapatid, life is rarely plain sailing. And being able to bounce back after setbacks is a crucial skill na kailangan nating pag-aralan. Wala naman pong pangako ang buhay na lahat ay smooth sailing. Walang pangako na from this point to that point na kung saan ikaw ay patungo ay maayos ang takbo ng buhay. Lagi pong merong mga obstacles, may mga trials, may mga suliranin, at ang importante po roon, hindi naman yung kung gaano ka kabilis nakarating doon. Ang importante ay papaano mo pinagtagumpayan ang bawat setbacks na na-experience mo towards your goal. Alam niyo po mga kapatid, kung kinukonsidera ng iba na ang ministry namin dito sa Canada ay tagumpay, especially dito sa Winnipeg, I would like to inform you na hindi po ito madaling journey. Marami po itong sleepless nights. Marami po itong mga struggle when it comes to leadership. Marami pong mga pag-iyak na ginugol ang inyong lingkod sa harapan ng Panginoon at pagluhod na ginawa upang mapagtagumpayan ang discouragement, ang pagkatakot, ang disappointments, hindi lang po sa mga tao, hindi lang sa mga leaders, kundi maging sa aking sarili.
At alam niyo po mga kapatid, importante hindi yung destination eh. Ang importante yung journey towards the destination. And did you know that yung mga elite athletes, no, they judge their level of fitness not so much on their actual achievements, but they judge it on their recovery time. It seems to me that we should look at ourselves in the same manner, in the same way. We should assess our recovery time after we've hit one of those metaphorical brick walls that leaves us feeling discouraged. Nakuha niyo po yung gusto kong sabihin? Lahat tayo darating doon sa punto na parang bumangga tayo sa pader, na tayo'y patitigilin, na tayo'y madidisappoint, na tayo'y magkakaroon ng pagkakataon ng feeling ng discouragement. At kapag dumating yun, minsan, nagsa-self-pity po tayo eh. Ayaw na po nating umusad. Maraming setbacks ng buhay eh. Katulad po ng nawalan ka ng trabaho. Iniwanan ka ng mahal mo sa buhay. Marami eh. You can name a lot of setbacks. Pero ang importante po rito, paano ka bumangon doon sa setbacks na yun? Alam nyo, si misis ko nagkaroon ng karamdaman eh, no? Sino mag-aakala na makaka-recover pa yung may cancer? Oh, may nababalitaan po tayo, yung cancer nag-metastasize from stage 1 naging stage 3 at from stage 3 ay naging cause ng kamatayan. Maraming ganun eh. Kaya pag narinig mo yung cancer, yung big C, talagang parang death sentence, hindi po ba? Pero hindi importante mga kapatid yung kung gagaling ka o hindi eh. Ang importante ron, paano mo to nilalabanan? Paano mo pinagtatagumpayan on a day-to-day basis ang mga setbacks na ito ng buhay? Again, uulitin ko, kahit tayo mananampalataya, hindi po tayo exempted sa problema. Hindi po tayo exempted sa mga suliranin. Maaring ngayon, nasa kalagitnaan ka ng problema. Maaring ngayon, nasa sitwasyon ka na may mabigat kang pinagdadaanan. Kapatid, ito po ang mensahe para sa iyo. Paano tayo babangon dyan? Paano tayo magtatagumpay dyan? Ewan ko kung nakapaglaro na po kayo nung araw nung snake and ladder. Alam niyo po ba yun? Yung maghahagis ka ng dice. Tapos kung ilan yung lumabas doon sa dice, yun yung magiging hakbang mo. No? Yung snake and ladder. Tapos merong, pag nabagsak ka doon sa go back, 3 phases backward. 1, 2, 3. Babalik ka, di po ba? Ganun po yun eh. So hanggang sa mag-unahan kayo, magkarera kayo hanggang sa makarating kayo sa destination. Pero katulad po nung snake and ladder board game na ito, may pagkakataon na umuusad ka pero darating ka doon sa pagkakataon na pababalikin ka. Ang mabigat nga nun eh, pag natapat ka doon sa go back to start again. Start from the very first base. You will start all over again. Yung malapit ka na doon sa finish line, then pababalikin ka pa. Nakuha niyo po ba yon? So, marami pong ganong klase ng pangyayari sa buhay. Na minsan, ibabalik ka talaga sa default. Ibabalik ka uli sa from where you started. At ang tawag po doon ay setbacks. You can get yourself back where you start all over again. At ngayon, ang tanong, anong gagawin mo pag dumarating yung ganong pagkakataon? Tatamarin ka na magsimula uli, tatamarin ka ng humakbang, ayaw mo na magsimula. Ano po? So, it is so easy to just give up and duck out on the game altogether. In that way, so, ito po yung mensahe ngayong umaga. When you are faced with the inevitable obstacles of life, you'll better be able to carry on. You need to roll on the dice again and play the game without giving in to discouragement and defeat. Ultimately, you will be a stronger person and better able to cope with life's up and downs kapag ganun ang ating attitude. So, mag-share lang po ako sa inyo ngayong umaga ng ilang bagay na pwede nating gawin to reset our compass. Let us look at some of the strategies you can use para magawa kapag ikaw ay feeling defeated at feeling discouraged. Ano ang mga pwede nating gawin? Practical things. Number 1, recognize that failure is part of progress. Ulitin ko, ang failure
ay part ng progress. No? Something didn't go your way and now you are feeling bit mentally battered and bruised. You need to change your mindset away from any feeling of failure and instead embrace what you've learned from the mistake. Remind yourself, always remind yourself regularly that virtually nothing worthwhile has ever been achieved without a number of false starts and setbacks. Walang bagay na naaabot, walang bagay na nararating, walang bagay na nadidiskubre ng walang something, setbacks, or yung false start. It's all part of the development process that ultimately results in something meaningful. Ako po mga kapatid ay mahilig magluto. Minsan, nakakatatlong try ka bago mo ma-perfect ang isang putahe. Ano po? Alam niyo po yung biko, simpleng biko na kakanin. Ano po? Alam niyo po, maraming klaseng paraan ng pagluluto niyan eh. May nagluluto po niya pagkasaing, magpapakulo lang ng gata, ilalagay ang asukal, ilalagay na po yung kanin na yung malagkit. No? Gaano katagal yung haluin yun? No? It will take a lot of time bago mo mapakunat yun. Meron naman palang prosesong mabilis doon. Alam niyo po, natutunan ko sa biyenan ko, pinapakulo muna yung oil, yung milk, yung coconut milk, yung gata. Pagkatapos pagmamantikain, pag nagmantika na, kukunin mo ngayon yung yung toppings. Ano ba tawag doon? Basta yung mabubuo doon na sa mantika na yon, sa coconut oil, tatanggalin mo po yung latik. Yun, alisin mo yung latik. Ngayon, yung mantika, yung coconut oil, doon mo ilalagay ngayon yung kaning malagkit. Tapos lalagyan mo ng asukal na pula, haluin mo ng haluin yun. Yun na po yun, ganun magbiko ang biyanan ko. Pagkatapos ilalatag lang po yun sa dahon saging. Tapos yung latik ilalagay sa ibabaw. Ganun kasimple, napakabilis. Samantalang ako nung araw natutunan ko, talagang magpapakulo ka ng gata, lalagay mo asukal, tapos ilalagay mo, napakatagal. Umaabot po minsan ng maghapon yung hanggang tanghali na naghahalo. There's a lot of ways. Pero minsan natututunan natin ang mga bagay na ito through mistakes. Sabi nga po ng isang manunulat, failure is the condiment that gives success its flavor. When you've hit a bump in the road, it will hurt for a while. And that's part of the potential long and rocky process that ultimately will end with success. You need to recognize that it's far better to do something less than perfect than to do nothing perfectly. Ulitin ko, magandang pantweet. You need to recognize that it is far better to do something less than perfect than to do nothing perfectly. Now, if you can successfully embrace the positive nature of failure, allow it to motivate you and not to be discouraged or defeated. Tandaan po ninyo, huwag niyo ipanalangin magkamali kayo. Hindi naman po ganun ang gusto ko pong sabihin. Huwag niyo ipanalangin na magkamali kayo, huwag niyo ipanalangin ma-discourage kayo. Ang sinasabi ko po, kapag dumating ito, kapag nakaranas kayo nito, i-embrace mo ito sa katotohanang meron ka ring mapupulot at matututunan sa pagkakamaling ito. And through that, you can make failure, discouragement as a friend. Amen? Tandaan po ninyo mga kapatid, ito ang realidad. Recognize that failure is a part of progress. Lahat ng mga nagtagumpay, dumaan dyan. At kapag dumadaan ka dyan, isa nang ibig sabihin yan, there is no other way but up. If you are falling down, there is no other way but up. Kapag sagad ka na sa lupa, wala nang ibang pupuntahan kung hindi pataas naman. Amen po ba? So, pangalawa, focus on the next step, not the destination. Sometimes, we are faced with challenges that seem beyond our abilities. Nangyari po ito kay Joshua. Dati umaasa lang siya kay Moses
Dati si Moses ang nangunguna, pero nung siya na in charge, overwhelming ito. Paano gagawin niya? So Joshua look at the goal or dream, and then he imagine na napakahirap na ito. Parang ang layo pa ng mararating. So to avoid becoming discouraged, ang paalala sa kanya ng Panginoon, try not to think about the destination you want to reach. Ang gawin, labanan ang mga bansa at ang digmaan, isa-isa, one at a time. No? To avoid becoming discouraged, try not to think about the destination. Huwag munang tingnan ang lupang pangako. Tingnan muna ang mga dadaanan papunta sa lupang pangako. At ganun po ang ginawa ni Joshua. Hindi agad Kanaan ang kanyang target kung hindi yung mga dadaanan. Unang-una, pader muna ng Jericho. Pinagiba muna ng Diyos sa kanila at dinaanan nila ang Jericho because you will not reach your Canaan without passing towards Jericho. So, ano pong ibig sabihin nito? Di ba Jericho pa lang, failure na sila? Jericho pa lang, atrasa na sila, natakot na sila eh. Pero ano po sabi ng Diyos? Kaya nyo yan. Ikutan nyo yan ng 7 beses, trompeta at sumigaw lang kayo, babagsak yan. So, ganun po ang ginawa ng Diyos. So, doon po tinuturuan tayo ng Diyos na umasa, magtiwala, binibigyan tayo ng estratehiya, pinag-aaral tayo ng Diyos sa mga karanasan ng buhay. So, kaya, kung may negosyo ka, nag-fail sa una, huwag kang tumigil, try uli ng iba. Kung nag-apply ka ng trabaho, failure, hindi ka natanggap, then mag-apply ka uli sa iba. Ganon din naman sa mga relationship. Kung may mga problema, iniwanan ka ng iba, tanda mo, may darating na bago. No, pero kung may asawa ka na, ibang usapan na yun. Po. Pero ang point ko rito, yung mga dalaga, binata, wag po tayo magpadalos-dalos. Wag po nating patayin ang ating mga sarili sa isang relasyon na napaka-toxic. Wag kayong papasok sa toxic relationship na kalauna naman ay magpapahirap lang sa inyo. Hintayin nyo ang tamang babae at ang tamang lalaki na darating. No? Focus on the next step, not on the destination. Focus on the action that will move you that bit closer to the end goal. But don't worry about how much closer it got you. Just focus on doing it well to the best of your abilities. Now, magandang pantweet ito mga kapatid. Tandaan po ninyo, slow progress in the right direction is better than no progress at all. Slow progress in the right direction is better than no progress at all. Eventually, yung slow progress might turn into a great strides as you begin to believe in yourself a little more and the finish line comes into sight. Dahan-dahan, unti-unti. Minsan yung iba nagmamadali, gusto agad nasa finish line eh. Kaya po ang nangyayari kapag minamadali natin na maraming mga bagay na hihilaw. No? Naalala nyo ba? Kamakailan lang po mga kapatid, ang dami kong napitas na kamatis eh, hindi nahihinog. Bakit? Mura. Marami pong mga bagay na hindi pwedeng pitasin sa hindi tamang panahon. Hindi naman po pwedeng magsaing na pagkatapos kumulo, pinatay mo na ang kalan. Kailangan mo itong ininin. At kapag nainin ang kanin, masarap kainin. Sino po ang gustong kumain ng hilaw na kanin? Kahit gaano kasarap ang ulam mo, kapag hilaw ang sinaing mo, walang kwenta. So, ganun din sa buhay. May mga bagay na kailangang hintayin, may mga kailangang hinugin bago mapakinabangan. So, ano pong payo? Focus on the next step, not on the destination. Pangatlo, look on the bright side. Tandaan po ninyo mga kapatid, there will always be two sides of the coin. Yung karanasan mo ngayon na tila napakahirap para sa'yo. Yung karanasan mo ngayon na iniiyakan mo. Yung karanasan mo na gusto mong takasan ngayon, tila ba ito ang kinaiingitan ng iba? Alam niyo po ba mga kapatid na maraming mga tao na ipagpapalit yung kanilang buhay para mapunta sa posisyon mo. Minsan hindi mo lang akala na yung pinakamahirap mong sitwasyon ay magaang pa para sa iba. At kinaiinggitan ka pa nila. So, always look on the bright side. Merong positibong bagay na makikita sa pangyayaring tila pangit.
When you are feeling discouraged, you need to make a conscious choice to be positive and optimistic. Tandaan ninyo mga kapatid, wala tayong kontrol sa lahat ng nangyayari, pero may kontrol tayo sa ating emosyon. May kontrol tayo sa gusto nating maging damdamin. Ang problema lang, wala kasi tayong kontrol minsan. No? Hinahayaan natin ang ating mga damdamin to take charge at hindi natin ito nakokontrol. Gaya ng galit, di ba? Minsan, talaga naman, pag umiral na ang galit, di natin makontrol eh. Yang sama ng loob, yang tampo, yang selos, yung mga bagay na to. At madalas, ito ang nangingibabaw. So, it is very important to choose the default. The whole world, di ba? Ito yung madalas na nagiging damdamin ng mga talunan eh. Yung para bang tipong, the whole world is against me. No? Nobody understand me. Yung self-pity. Ako na lang lagi ang mali. Ako na lang lagi ang kawawa. Ako na lang lagi ang hirap. No? Mga kapatid, look on the bright side. Lagi po nating gawin yon at magtatagumpay po tayo sa buhay. We can beat discouragement. Pangapat, let it go. Chances are that you're burdened with quite a bit of anger over past mistakes. At itong mga damdamin na ito ang siyang nagiging dahilan ng mga setbacks natin ngayon. Alam niyo po minsan kung bakit nagkakaproblema ang mga relationships? Bunga ng mga problema nung nakalipas. Nagiging historical. Halimbawa, sa pag-asa sa mag-asawa, kung gusto niyong mapagtagumpayan ang problema ninyo sa relationship, magtiwala kayo. At ang paano gagawin ito? Kalimutan na at mag-let go sa mga bagay na nakalipas. Wala namang perfect being, walang perfectong tao. Lahat po tayo nagkakamali. Sabi nga ni Mayor Isko, napakinggan ko kaninang umaga, nobody's perfect. Tama naman po yun. Ang gobyerno nagkakamali, lahat ng tao nagkakamali. Yung asawa mo hindi perpekto yan, ikaw hindi ka rin perpekto. So kung magbibilangan lang po tayo ng mga kamalian sa buhay at mamumuhay tayong laging nagsusumbatan, wala pong mararating ang ating mga relasyon. Hindi perpekto anak mo, kesa i-bombard mo yan ng mga complaint, i-bombard mo yan ng sermon araw-araw, why don't you encourage them? Why don't you let go of the negative emotions, let go of the sins of the past, and move on? Alam niyo po, carrying all that negativity around you will weigh you down and make it harder to be positive in the face of setbacks. Hindi niyo po ba napapansin kapag nagkaproblema ang pamilya at may mga lamat na ang mga relasyon, ang dali nilang ma-disintegrate? No? Kapag may mga lamat na yung mga relationship, isang problema lang, bagsak yan eh. Pero yung mga matitibay ang samahan, kahit na anong bigat na dumating ng problema, lalo po nilang nagiging hamon para magkasundo, magkaunawaan, at magkaisa. Hindi po ba? So, you really need to let these negative feelings like anger, resentment, no, instead of those negative attitudes beat you down, try to overcome them, let it go. Let it go. Ano po? So, do your best to move through the anger rather than getting mired down in it and shift your focus into your goals instead. Panlima, do not compare yourself to others. Ang tanong, bakit ba natin ginagawa ito? Why do we compare ourselves? Most of us are guilty of it, and there are few people who can genuinely say that they don't waste valuable mental effort on such a pointless activity. Pero aminin man natin o hindi, konti lang yung mga tao talaga na hindi nagkukumpara. Majority of people compare themselves. No? Sizing yourself up against your family. No? Minsan nga kinukumpara natin sa mga kapatid, sa mga kaibigan, sa mga colleagues. It can only lead to one thing, and that is discouragement.
When you started comparing, it will lead you to discouragement. Kapag nagkumpara ka ng asawa, bakit yung asawa niya, ang bait, yung asawa ko, hindi. You will be disappointed. Alam nga naman, palitan mo yan. Hindi mo na pwedeng palitan yan. Instead of comparing, why don't you look on the positive side and look at the bright side ng relationship na meron kayo? Tandaan mo, baka hindi mo lang alam, impyerno pa lang pinagdadaanan nung pinagkukumparahan mo sa iyo. Hindi mo lang alam. No? And take note that you're only seeing the outside face that others choose to show to the world. Marami yung taong magagaling lang magsuot ng maskara. Yung na-master na magpakitang tao. Sa harapan ng crowd, mukhang okay sila, mukhang masaya sila, mukhang wala silang problema. Huwag po kayong magpapadaya sa ganon. Dahil behind closed door, hindi nyo alam kung anong pinagdadaanan nila. Kaya, there's no point of comparing. Wala tayong idea kung ano nangyayari sa kanila. No? So, you need only to focus on the hoops, just like a basketball player. No? Wala kayong dapat focus kundi yung hoop, yung pagsusyutan. Kasi yun ang goal, ang maka-score, ang manalo. Kaya don't be discouraged. Hanggat may buhay pa, may pag-asa. Parang basketball lang yan. Hanggat may minuto pa, may opportunity pang makascore. At hindi niyo po ba napapansin sa basketball? Minsan, yung last 3 seconds, doon minsan nagkakatalo kung sino man, doon nagkakaalaman kung sino man nanalo o matatalo. At sa buhay, ganun. No? Meron tayong 24 hours a day, bawat araw, bigay ng Diyos. At sa paggising ng mata mo sa umaga, isang bagong simula. Huwag nating sayangin sa pagkukumpara ng buhay natin sa iba. Amen? Pang-anim, anong dapat gawin? Prove your doubters wrong. Alam niyo po, ito, paborito ko po ito. Kasi po mga kapatid, ako po maraming detractors eh. Marami akong detractors. Nung dumating po ako sa Canada, marami po nainggit sa akin. Naaminin ko po yan. At mas marami po siguro yung nagpe-pray na mag-fail ako kaysa magtagumpay ako eh. Alam ko po yun. No? Yung mga inggitero, ang prayer niyan, sana mag-fail ka. Yung mga masama loob sa iyo, ang prayer niyan, bumagsak ka. No? So ikaw naman, ba't ka magpapa-apekto? Ang dapat mong gawin, patunayan mo na mali sila. Yung mga detractors, nandyan lang yan, hindi nawawala yan. Maraming mga chismosang kapitbahay, naiinggit, nagpagawa ka lang ng konti, inggit sa'yo. Nakabili ka lang ng bago refrigerator, inggit sa'yo. Meron ka lang binili na inutang mo lang naman, inggit sa'yo. At itong mga inggiterong mga taong ito, ay bahagi ng buhay. No? Nakaka-discourage. Bakit hindi? Pero ano dapat gawin? Patunayan mo na mali sila. Amen? Paano? Huwag ka susuko. Patunayan mo na mali sila, magtagumpay ka. Patunayan mo na mali sila na ikaw ay isang tapat na asawa. Alam niyo po mga kapatid, ayaw lang aminin ng misis ko to eh. No? Noon pong naging girlfriend ko si Dang. Ewan ko, no? Pero majority ng kanyang pamilya ayaw sa akin. No? Hindi lang siguro sila vocal, pero unang-una yung lola ni Dang. Yung lola ni Dang, maniwala po kayo hindi po umattend yun ng kasal namin. Hindi po siya nagpunta ng kasal. Ayaw niya sa akin kasi pastor ako eh. No? Sarado po talagang Roman Catholic yung biyenan ko, yung mga lahi niya. At aminin natin, hindi ayaw nila sa akin eh. Pero I took it as a challenge. No? I will prove to the doubters that they are wrong. Ngayon po, pag nakaka-chat ko yung mga pinsan ng misis ko, kaka-video call kami, lagi lang po nilang sinasabi sa akin, salamat dahil minahal mo yung pinsan namin. Dahil minahal mo yung kapatid namin. Dahil minahal mo yung mahal namin. Mga kapatid, napakasarap di po ba? Na yung mga dating hindi nagtitiwala, yung mga dating kumukontra, yung mga dating hindi ka pinapalakpakan,
ay pumapalakpak ngayon dahil nagtagumpay ka. Tandaan po ninyo, do you feel discouraged because of something someone said? Perhaps someone has ridiculed your dreams or told you that you'll never amount to anything, or maybe you have taken some other comments more personally than you needed to, and this has hurt your self-belief. Either way, if you can shift your mindset from one that believes that other people say to one that is determined to prove them wrong, it can provide the energy and motivation to keep going. Ako po, paborito ko yan eh. Yung laging may kumukontra, miski sa council members, sa mga kapatiran sa Winnipeg, sa mga leaders ko, okay po sa akin yung may kontra, may challenge eh. At maganda po rito, pag naniniwala ka sa pinaniniwalaan mo, at sa tinitindigan mo, at nagtagumpay ka sa paninindigan mo, it can prove the doubters that they are wrong. While it may feel nice to put them in their place, don't do it for this reason. Do it for yourself. Amen? Oh, bagamat masarap na patunayan sa kanila na magtatagumpay ka, mali pa rin yun. Gawin mo ang pagtatagumpay hindi para ipamukha sa kanila, kundi gawin mo ang pagtatagumpay para sa sarili mo. Prove them wrong by proving yourself right. O maganda na naman pang-tweet, di po ba? Prove them wrong by proving yourself right. Ano bang oras na mga kapatid? Baka nawili na naman ako. No? So, susunod, dagdagan pa natin ng isa. Take a step back and remember the world doesn't revolve around you. This is easier than you might think. Although it does take a conscious effort, and it really is one of the basic keys to shifting your mindset from negative to positive. Tandaan mo, hindi lang naman sa'yo umiikot ang mundo. Minsan kaya tayo nadi-discourage eh. Kaya tayo nadi-disappoint. Akala ho natin tayo ang sentro ng mundo. Huwag naman ganon. Huwag naman nakafocus ka lang sa iyong sarili. Hanapin mo yung pagkakataon na pwede kang tumulong sa iba. I-shift mo yung iyong pananaw mula sa sarili mo sa iba. At makikita mo, mauunawaan mo kung ano yung ministeryo na gustong ipagawa sa iyo ng Diyos, at makikita mo mag-shift din ang iyong negativity towards helping other people. Hindi po ba? So, importante yon, to reset your self-centered perspective by thinking about how you might help other people instead, no, can be, therapeutic para sa iyo. Achieving something positive for them will help you restore your self-belief. Minsan, di ba, pag nadi-discourage ka, wala kang power para sa sarili mo. Minsan, ayaw mo na magtrabaho. So, ang gawin mo, hanapin mo yung pwede mong itulong sa iba, and you can regain your self-worth again. Tandaan niyo, meron po akong kaibigan na dumasting siya doon sa punto na gusto na niya wakasan ang buhay niya. Pero, nung na-realize niya na meron palang nangangailangan ng tulong niya, meron palang umaasa sa kanya, meron pa pala siyang worth, naka-recover siya. No? Hindi naman nangangahulugan na kailangan big changes. O it doesn't have to be anything huge na pwede mong itulong sa iba. Even small gestures will help you to feel more positive, and you will begin to climb up or climb out of that feeling of discouragement. Once you start thinking about what others need, you have succeeded in shifting your perspective away from yourself as the central character of your life. Di ba mahilig nating gumawa ng pelikula, mga kapatid? Mahilig po tayong gumawa ng mga istorya sa ating isipan. Aminin natin o hindi, sino ang laging bida sa kwento? Di ba tayo? Gusto natin tayo lagi ang lead role sa kwento ng buhay natin. Sa mga pangarap natin, sa mga gusto nating maabot, gusto natin tayo lagi yung bida.
we are the center actor and actresses. Gusto ko pong sabihin sa inyo, minsan, masarap din na hindi ka ang lead role. Minsan, mas masarap kung ikaw ay supporting actor lang or supporting actress. Nakuha niyo po? Try to be somebody as a support, not the center role. Nagawa niyo na po ba yun? Nasa buhay natin, ba, pagising mo na umaga, sa umagang ito, ayoko munang maging action star. Ayoko munang maging lead role. Ako muna ay kagaya ni Panchito kay Chiquito. Yung ba yung mag-partner gano'n? O kaya ay si Rene Requiestas kay Joey De Leon. Something like that. Maging sidekick ka lang muna. Pag ganun ang pananaw mo, less pressure, pero you will be a help and a support to somebody. That is one way of taking away the center role. Kasi po, sino ba ang binabanatan? Di ba lagi ang binabanatan yung mga bida? So, maging ganun muna tayo. So, ang hamon po sa atin, take a step back and remember the world doesn't revolve around you. Amen? Sa ganung paraan, gawin mo naman bida muna yung asawa mo, yung mga anak mo. Paglingkuran natin sila bilang tayo ang support, bilang tayo ang sidekick. You will find it helpful to lessen the burden of those gloomy feelings of defeat and discouragement. Amen? So, pangwalo, nakakawalo na pala tayo. Quit complaining, it doesn't help. Quit complaining, it doesn't help. When things don't go our way, it's all too easy to complain. At minsan po, yung complain natin, napapunta pa sa social media, na isisigaw pa natin yan, na ilalagay natin sa timeline. Nalalaman pa ng buong mundo. The truth is that whining about where you are now won't get you where you would like to be. Yung pagrereklamo ngayon ay hindi naman makakatulong para makarating ka sa pupuntahan mo. Amen po ba mga kapatid? If you quit whining and refuse to accept that you are merely a victim, you'll pretty soon realize just what an unstoppable force you can be in the face of adversity. Subukan niyo po yun. Subukan niyo. Stop complaining. Stop whining. Now let's go to the last. Pang-siyam. Huli na po ito. Accept that now may be time to make a change. Accept that now may be the time to make a change. When we are wallowing on a pool of self-pity, downright discouraged and feeling defeated, it's only natural to look for someone or something to blame. Naghahanap ka. Tulad po nangyari kay Adan at kay Eva, di ba? Sa pagkakamali, sa pagtapon sa kanila sa hardin ng Eden, palagay ko habang panahong sisihan yun eh. Nung lumabas na sila sa hardin ng Eden at nagutom na sila, na kailangan na nilang magtrabaho para kumain. Ano pang sigurong mga na-experience? Kung hindi dahil sa katakawan mong babae ka, ang dami-dami naman pagkain, ba't yung bungang ipinagbabawal-bawal lang siyang nalantakan mo ng kain? Ayan tuloy, ngayon, ano nangyari sa atin? Siguro sagot naman ng babae, yung demonyong ahas na yan, kung hindi ako tinukso niya, hindi sana. So we pass on the blame. Alam niyo po mga kapatid, accept the reality na yung nakalipas wala nang magagawa. Ang importante ay yung tanggapin natin ang katotohanan na ngayon ay pwede pa rin tayong magbago. Once you've changed your perspective, you'll often find that those outside things you had no influence will start to change too. Kapag nagdesisyon kang magbago, pati yung mga bagay na wala kang kontrol ay maaari mong mabago. Amen? So, purihin ang Diyos at sa umaga pong ito, nawa ang ating mga pagbubulay-bulay
ay nakatulong sa inyo na dumadaan sa mga discouragement at sa panahon ng defeat sa ating mga buhay. Tandaan ninyo, may mga bagay naman talaga na minsan ay wala tayong kontrol. Amen? Tayo po ay dumulog sa Panginoon, tayo po ay manalangin, Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Lumalapit po kami sa iyo, taglay ang maraming pasasalamat sa mga pangyayaring nagaganap sa buhay namin. Maaring right now we are in a state of discouragement and a feeling of defeat. Lumalapit po kami sa inyo, Panginoon, tulungan mo po na ang aming naging pag-aaral ay makahamon sa amin para bumangon at magpatuloy. Amin pong kinikilala ang iyong kapangyarihan, kinikilala na ikaw ang Diyos na siyang nagpapala, kinikilala na ikaw ang Diyos na siyang tumutugon sa aming pangangailangan. Ama, nilalapit ko po yung mga may karamdaman kong kapatid na sa oras na ito ay kasama kong nananalangin. Hipuin mo sila. Ikaw lamang po, Panginoon, ang siyang mapanghahawakan namin at alam naming pwedeng makatulong. Kung kinakapos ang tulong, ang ayuda ng tao, sa iyo po, Panginoon, nagtitiwala kami na hindi mo kami pababayaan. May you answer our cry, O Lord, our prayers. Hindi po namin pipilipitin ang iyong kamay para pasunurin ka sa gusto namin. Patuloy lang po kaming umaasa at magtitiwala na ano man yung mga bumabangga sa amin ngayon, ano man yung mga bagay na nagpapabigat ng aming mga pasan, tutulungan mo kami, i-encourage mo kami, sasamahan mo kami, katulad ng pangako mo kay Joshua. Maraming pong salamat. Sa iyo po ang lahat ng papuri. Po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang araw po mga kapatid. Good morning, Angelique, Celia. Purihin ng Panginoon. No? Magbabati lang po ako ng ilan sa nakikita ko sa comment, mga kapatid. Yung pong iba ay nakalampas na. Hindi ko na po pwedeng balikan. Pero kung gusto niyo po hong mag-type sa comment para makita ko po kayo, please do type your comment. Kuya Rodante Kerubin, magandang araw po sa inyo. Ate Ellen Gonzales, magandang araw po. Si Ate Tess Asturias, sabi po niya, yes pastor, para sa akin ang mensahe niyo. Bumangga po ako sa pader at kailangan kong mag-bounce back. Amen. Sabi po niya, nag-guarantor po ako sa medyo malaking halaga at hindi na ibalik sa takdang oras at hindi po ginagawa ng paraan. Lalo po ako na-depress. Yun, ako lumampas na. So pag-pray po natin si Ate Tess. Kapatid na Jacqueline Kamingal, magandang araw po. Look on the bright side, yung po ang sabi niya. Amen. Nanay Yoli Makatumpag, magandang araw po sa inyo. Ate Neneng Sintos, kapatid na Sani Tibayan, magandang umaga sa iyo. Ate Miriam Galvan, good morning. Kapatid na Marivi Frias, magandang araw sa iyo. Ayan. Sabi ni Angelique Celia, ganyan po kami sa family namin, pastor. Lakas namin ang isa't isa kasama si Lord. Amen. Pag matibay ang pamilya, pag dumaan ng problema, lalong tumitibay. Pag marupok na ang pamilya, pagdating ng problema, wasak lalo. Hindi po ba? Kaya dapat pula talaga ang tibay ay nasa isa't isa. Kapatid na Bernadette Causaren, magandang umaga sa iyo. At pagpalain ka ng Panginoon. Natutuwa naman ako kay Jacqueline Kamingal. Sabi niya, iniisa-isa niya yung mga puntos. Do not compare yourself to others. When you started to compare, it will lead to discouragement. Amen, Jacqueline. Pagpalain ka ng Panginoon. Ate Nelia Ramos, magandang umaga po sa inyo. Ate Marie Cruz. Ayan, Ate Ellen Gonzales. Kuya Larry Montillano. Ate Mirna Narciso. Kapatid na Lani Tulagan. Kapatid na Marjorie Almasar, Nani Belen Olaes. Ayan, sabi ni Nani Belen, pag may bida, may kontrabida. Tama po. Kaya po minsan, mas magandang maging supporting actor na lang. Ano po? Kasi yung supporting actor, sila yung nagpapalakas kapag yung bida ay bumabagsak. Hindi po ba? At maganda po pala, hindi ko nabigyan ng emphasis yun kanina. Si Joshua po ay supporting actor lang siya. Ang center dati ay si Moses, alalay siya ni Moses. Pero tandaan po ninyo, kalaunan, kapag nasanay ka na supporting actor, iaangat ka rin ng Diyos para ikaw ay maging bida. Ganun lang naman po yun.
Ayan, Ate Delia Mariano, magandang araw po sa inyo. Mag-pray po, sasama po natin sa prayer ang inyong anak at ang inyong asawa. Kapatid na Evangeline Aliliran, magandang araw po sa inyo. Kuya Dol Paredes, magandang umaga po sa inyo ni Ate LV. Ate Agi Victa, kapatid na Agnes Causaren. Ate Esther Bautista, magandang umaga po sa inyo. Patuloy po kaming kasama ninyo sa panalangin. Amen. Kuya David Sarte Manipol, Ate Cora Dolor, ayan, Ate Mina Pakinggan, magandang araw sa iyo. Kumusta sa Tatay Peles at sa Nanay Selly? Kailan kaya sila babalik dito sa Saskatchewan? So kumusta po? Magpalakas po kayo, Tatay Peles, Nanay Selly. Ate Nelia Ramos, Ate Delia Magkawas, magandang umaga po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ganoon din po si Kuya Van. Ate Evelyn Cameros, magandang umaga. Si Ate... Sino pa ba? Ayan, si Kuya Eric Maynes, magandang umaga po sa inyo, Kuya Eric. Kuya Noel Lapus, good morning. Parang marathon lang daw ang buhay. Ayan, tama po. Yan si Kuya Noel Lapus po tumatakbo po yan, nagmamarathon yan Huwag isipin ang finish line, but celebrate each laps na nalalampasan, one step at a time. Wow, what a good reflection, hindi po ba? Tama nga naman. Ano naman ang silbi ng destination mo kung nasa unang lap ka pa lang isuko na, hindi po ba? So it is the bouncing back that needs to be celebrated. Amen. Criselda Cuevas, magandang umaga kapatid. Ate Myra Paredes Libertino at sa mga kapatiran natin dyan sa Aristocrat, ang pagpapala po ng Diyos ang patuloy niyong maranasan. Ate Banji Magnaye, Ate LV Paredes, Kuya Emil Serrano, magandang umaga po sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Kapatid na Rodel Legaspi, yan, magandang umaga po sa inyo. First time ko lang po nakita ang inyong pangalan sa Tinig ng Pag-asa. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sana po ay patuloy po namin kayo makasama sa panonood at pag-aaral ng salita ng Diyos. Ate Esther Olanyo, magandang umaga. Kumusta kay Kuya Ferdy? Kay Argelica Esguera, magandang umaga. At pagbati sa buong pamilya. Kay Shamira Sainil Esguera, kay Pearl Jam Celia Esguera. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ayan, kay Josephine Kalipay, magandang umaga po sa inyo. Ate Josephine Kalipay, ngayon ko lang din po nakita ang inyong pangalan sa Tinig ng Pag-asa. Salamat po for watching. Ayan, Ate Louie Kalitis, good morning po sa inyo. Salamat po pala sa pagbisita nyo kahapon, Ate Louie. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ganon din po kay Ate Yoli Kerubin, magandang araw po. Ayan, so maraming salamat. Kung hindi ko po nabati yung iba, ipagpaumanhin na po ninyo. At sa susunod po na mga pagkakataon, ay babasahin ko po. Ayun, si Pastor Ombi Lontok. Kasama rin po pala natin si Pastor Ombi. Ayan, i-follow nyo po yan si Pastor Ombi. Tuwan-tuwa po ako dyan. Yung mga daily devotional po niyan, isinusulat po niya. I-follow nyo rin po yan sa Facebook. Ganon din po si Pastor Raymond Makatumpag. Yan, pastor po natin sa Calgary. Meron din po siyang daily devotional. Ang kanya naman po ay Tinig ng Pag-ibig. Ayan. So pagkatapos po nito, mga around 8:30, magsisimula na po yun, or 9. Kasi po late ng isang oras ang magkaiba po ang oras namin. Ngayon po ay 8:19 dito sa Winnipeg. Sa Calgary po ay 7:19 pa lang. Una po ng isang oras ang Winnipeg. Kaya yung mga nasa Pilipinas, medyo gabi na po para abangan ninyo si Pastor Mon. Pero pwede nyo po siyang panoorin ng late kasi pinopost din naman niya sa Facebook. Ayan. So, at kay Andy Lumbes, pinsan ko po ito si Andy Paredes Lumbes. I think nasa Japan itong si Andy. Pagpalain kayo ng Panginoon regards sa iyong may bahay, sa iyong sambahayan. Si Ate Paz de la Cruz Perez. Magandang umaga po sa inyo, Ate Paz. Patuloy kayong pagpalain po ng Panginoon. Again, salamat po sa 59 na nagstay at nanood pa. Umabot po tayo ng mahigit 70 ngayong umaga.
May araw po na almost 100 na po ang nanonood. Maraming salamat po sa inyo. At hanggat meron pong nanonood sa akin kahit isa, magpapatuloy po ang tinig ng pag-asa. Kapatid na Lee Asturias Hodril, pagpalain ka ng Panginoon. Ayan, so maraming pong salamat. Again, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.